Peace be with you po, no? Sa mga onliners po natin. Buksan po natin ang dala po natin nakikita po sa Luke chapter 2. Natin ngayon sa ating kapag ina-expect po na Peace be with you po, no? Sa mga onliners po natin. Buksan po natin ang dala po nating Bible, no? Makikita po sa Luke chapter 12. Hindi na naman po tayo binigo ni Lord, no? Hallelujah. Naramdaman na naman po natin ang presence at may manifestation po, no? At sobrang nagpapasalamat po ako, no? Kasi I'm praying, I am interceding at hindi ako po binigo ni Lord, no, na talagang nagko-connect, no, ayun. So may dalawa po akong pinag-pray na nangyari, no, nagkaroon po tayo. Ang manifestation po, sabihin ko na sa inyo, ang speaking in tongues. No, when I pray to Brother Ronel, no, nag-intercede po ako sa kanya, sabi ko, Lord, puspusin mo po siya ng inyong banal na espiritu through speaking in tongues. Nag-speaking in tongues po siya kanina. No, and also si Sister Para, akala ko hindi na kasi bandang huli, pero sabi ko, Lord, yun, puspusin mo rin po siya. No, nag-speaking in tongues din po siya. Kaya palakpakan natin ang Panginoon ng Diyos ng buhay. No, totoo talaga siya. Amen. Kaya hallelujah, hallelujah. Yun po ang manifestation, no? Talagang hindi tayo binigo ng Panginoon. So, buksan po natin Luke chapter 12 verses 35 to 40. Oh, hallelujah. Amen. Amen. So, yun po, no? Sa makikita po ang ating gospel po sa Luke chapter 12 verses 35 to 40. Aklat ni Lucas, kabanata 12, mga talata 35 hanggang 40. Amen. Kita na po? Okay, taas na po natin, kanang kamay. Kanang kamay. Kanan, ayan, kanan. Ayun. So, tayo pa yung mukot, tanda ng pagpakumbaba. At sabihin po natin, Panginoon, buksan niyo po nawa ang aking mga mata na ako'y makakita. Buksan niyo po nawa ang aking mga tenga na ako'y makarinig. Buksan niyo po nawa ang aking puso't isipan na ako'y makaunawa at maisabuhay ang inyong mga banal na salita. In Jesus Christ's mighty name. Amen, amen, amen. Salamat sa Diyos. Nagulat ako sa pag-ilaw kaya napatigil po ako. Amen. Hallelujah. Okay, so ayan, basahin pa pala natin. Nawawala po ako. Okay. Dapat masanay na sa lamplight. Limelight. No? Okay? Okay. So tayo po tayo. At ako po sa 35, kayo po sa 36. Amen. Yun pa po ang manifestation po. Okay. At tutuwa po si baby. Sabay-sabay po sa 40. Okay. So, do not be afraid. Be ready for whatever comes. Dressed for action and with your lamps lit. 36. Like servants who are waiting for their master to come back from a wedding feast. When he comes to announce, they will open the door for him at once. How happy are those servants whose master finds them awake and ready when he returns. I tell you, he will take off his coat, have them sit down, and will wait on them. 38. How happy they are if he finds them ready, even if he should come at midnight or even later. And you can be sure that if the owner of a house knew the time when the thief would come, he would not let the thief break into his house. Sabay-sabay po, 40. And you too must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you are not expecting Him. Let us pray.
Most gracious heavenly loving Father, the great I am, in the mighty name of Lord Jesus, and by the power of the Holy Spirit, we thank you so much, Lord God, for your word. Maraming salamat sa inyong presensya, Panginoon, at maraming salamat sa lahat ng pagpapala, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna sa inyong banal na salita. Make me your mouthpiece, Panginoon. At Lord, tulungan niyo po kami sa pamagitan ng inyong wisdom, Panginoon. Ikaw po ang tinataas namin sa lugar na ito. You must increase, we must decrease, Lord God. Thank you so much, Lord God, for everything that you have given us, Lord God. At ang ibibigay niyo po pong pagpapala, Panginoon. Maraming salamat sa kagalingan, sa kalakasan. Even, Lord God, i-bless niyo po ang online, Lord God, na nakikinig na inyong mga banal na salita. Thank you so much, Lord God. Blessing upon blessing, Lord God, I declare in Jesus Christ's mighty name. Amen, amen, amen. So, mabilisan lang pong recap po, no? Naka 24 parables na po tayo, no? Mag-25 na po tayo, kung hindi ako nagkakamali. Okay? So, and ang last topic po natin ay the parable of the rich fool. No, ano yung take-home lesson natin noon? No, guard yourself from every kind of greed. No, kasi kapag kayo mamang ka na, ang tendency po no, nagiging sakim. No, puro na lang, yun, yung sa parable po natin, ang maliit niya na kamalig, pinasira at pinalakyan, no? Puro sa sarili niya nakapokus. Okay, no? So, and number 2, do not be selfish. Ayun, ang nangyari po dito sa mama ay talagang puro sarili niya lang, no? Wala na siyang panahon kay God, walang panahon sa kapwa, no? Even sa pagbibigay sa kapwa, no, ay hindi siya tumutulong. Okay, number 3, fix your eyes on the Lord Jesus kasi siya yung author of your life, no? Sabi dito sa parable na ito, no? Busy siya sa pagpapayaman, sabi ni Lord, no? Kukuhain na kita ngayong gabi. Okay, no? So, ayun, si Lord ang author ng ating buhay, kaya kailangan mas lalong ipo-focus natin ang mata po natin sa Kanya. Kasi siya ang magde-decide kung saan po tayo pupunta, no? Okay? So, tulungan po natin ang ating sarili. Number 4, store up riches that rich and God's side. Mag-store up tayo ng yaman na dapat rich sa God's side. Ano po itong mayaman sa Panginoon? Doon sa Lucas po, makikita mo po doon na chapter 16, no, sinasabi doon, make friends only with the worldly wealth, no? Kailangan makikipagkaibigan ka lang sa worldly wealth, no? Anong ibig sabihin nun? Itutulong mo. Itutulong mo. Pag nag-umpisa ng dumami, itutulong mo na kasi danger na po siya. Okay? So, I hope na hindi tumama po sa atin yung itong kamelyo na mahirap pa sa ipasok sa butas na karayom. No? Kasi yun ang sinabi ni Lord many times. Kaya, ayun, tulong sa glory ni God, no? Ang ministering ito ay nangangailangan po ng support nyo po, no? So, kagaya ng advertisement po natin, no? Sino man yung may gininto ang puso na hindi po kami nagmamakaawa, kundi yun po ay tulong po ninyo po yun sa sa gawain ng Panginoon, and in return po ay ibabalik po sa inyo ang pagpapala ni Lord. Okay? So, ayun po, a portion of your blessings. Kaya hindi tayo minsan tuloy-tuloy na be-bless kasi yung portion ng ating blessings po ay hindi natin ipinagkaloob po sa ating Diyos sa buhay through sa kanyang mga ministry po. Okay? At itulong din po natin sa kapwa. Marami ngayon na wala ng trabaho, no, walang business, no? Ayun. I hope na yung may mga meron, no, tumulong po sila sa ating kapwa po. Okay? So yun po ang pinakamaganda sa lahat, na ang riches po magiging rich in the eyes of God. Okay? So, gamitin po natin yun sa tamang purpose. Okay? Ayun. And updates and reminders po natin. Once again, memorize the fruit of the Holy Spirit na makikita sa Galatians chapter 5, verse 22 to 23 po. Memorize, please. Para kapag memorize ang fruit of the Holy Spirit, malaki kasing advantage. No? Kasi kapag ito ay may ginawa kang mali, no, mag-aalarma po agad sa iyong isipan. I-remind ka agad ni Holy Spirit yung kulang sa iyo. Okay? So, as much as possible, no, it's a
command, no? Dapat memorize po natin. Nung kami po ay nag-memorize, malaking bagay po. Okay? So, na-memorize na ba dito? Sino pang hindi nakapag-memorize? Brother Fred, Brother Andre, and Brother Judy, and Sister Marisol. Assignment nyo mamaya habang kumakain, i-memorize. Okay? Pag hindi, walang manok. Joke lang. Bawasan ng manok. Okay. Kailangan memorize. Ha? Okay. Galatians 5:20-23. Kailangan memorize. No? Marami na akong pinamemorize sa labas, na-memorize na nila. Tayo, hindi pa. Okay, no? So, dapat magsimula po sa atin. Okay? So, and, ayun, kapag may mga umaten po, please, pakialala lagi, kuhain yung social media, Facebook nila, no, para malaman natin ang contact, no, or i-add sa group chat. Invite natin sila na i-add sila sa group chat. Okay? And approach or invite consistently. Kaya tayo hindi nakaka-invite kasi hindi consistent. No? Tatanggap man sila o hindi, wag na. Kailangan manhidin natin ang puso natin. No? Invite your friends. Sasagot man sila o hindi, no? Di na bali. No? Basta ang importante, in-invite mo, nagawa mo yung purpose, yung pinapagawa sa atin ni God. No? Okay? Paano mag-invite? Madali lang. Aralin lang ang network. Di ba? O, siyempre, mag-approach ka muna. O, okay? Tapos mag-approach, ako pag ganito, kanina may in-invite ako, titingnan ko pa kung sumagot na siya. Okay? So, paano mag-invite? Ako, ang ginagawa ko, pinagpipray ko lang sila. Pag may kailangan sila, nakikita natin sa Facebook, ipagdadasal ka agad natin. No? Kapag in-invite mo sila, na ipagpipray mo sila, mahihiya po sila. Okay? So, invite ka agad sa GC. Okay? Pag-invite mo sa kanila, pag umuo, sasabihin mo lang, huwag ka po mag-left ha, kasi kapag active ang GC, i-mute mo lang. Kasi yung iba kasi naiingayan eh. So, i-mute mo lang ang GC. Okay? And, pag umayaw sila, okay lang. Ipa-follow up mo na lang po. No? Hindi po ikaw ang inayawan nila. Si Lord po ang inayawan nila po. No? And on the day of the judgment, mag-stand witness po tayo dun sa langit. Okay? So sabi ni Lord, in-invite ka. No? In-invite ka pero hindi ka pumayag. Okay? Hindi ka tumugon. Okay? So ayun po, mag-invite pa tayo. Ang ating church po, virtual, nasa group chat. Yun po ang church natin, virtual. Kaya doon po tayo, ipapractice po natin ang binigay na po sa atin ni God na talent. No, ipapractice po natin. Paano ipapractice? Mag-share ka ng word doon, no? Or kaya mag-share ka ng worship song, no? And pag may nagpo-post ng ipagpe-pray po natin. Mag-intercede po tayo. Okay? So maging ugali po dapat natin. And consistent, maging ugali, no? Sumama po sa pag-ugali po natin para anytime, no? Automatic na. Okay? So, ayun. And remind me, no? Darating na po ang blessings po natin. Remind me of the anointed sticker, no? Na ipaprint. Okay? Ang napanood ko po ito sa Deliverance, kapag may anointed sticker sila po, no? Ang demon spirit hindi makapasok. Yung makakaaway nila kaagad, yung anointed sticker. Okay? So, ipapasa ko na lang sa inyo ang link ng video na yun, o kaya kapag mabibless ka na talaga tuloy-tuloy. So ito na yung blessings na darating sa atin, tuloy-tuloy. No? Dapat meron tayong anointed sticker po, no? That came from the prophet, one of our prophet na sinusubscribe po, no? Sinusubaybayan, si Prophet Justin. Okay? So siya po ang nagpadala sa atin ng email ng anointed sticker po. Okay? So, ang anointed sticker po ay si Lord Jesus po ang nakapako po doon. Kaya takot po ang demon spirit doon sa sa scenario na yon, no? At i-bless po yun kasi ng man of God. Okay? So, ayun po. Ang kailangan na po natin paniwalaan. Sabi natin believe. Kailangan na po natin paniwalaan para umubra, no? Para mag-function. Okay? So, ano pa? Yun lang po ang reminders. Expound na po natin, proof text natin, Luke chapter 12 verses 35 to 40. Basahin po natin sa Tagalog para mas lalong malinaw.
Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalanan. Upang kung buhat sa kasalan. So, ayun o. Buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. 37, pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaganda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handang pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung ano ang oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaan makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Amen. Amen. Palakpakan sa Panginoon. Hallelujah. Ang lakas ng palakpak natin. Amen. Libo-libong mga anghel ang buong palakpak. Wow! Hallelujah. Amen. So, amen. This brings us to the title of today's message, the parable of the watchful servant. The parable of the watchful servant. So, konting recap lang po sa mga onliner na bago nakapanood. No, ano bang parable? Ang parable po ay mga story po siya ni Lord Jesus. Most of the words of the Lord spoken words of the Lord Jesus ay nasa parable po, talisaga, nasa 50 plus, okay? So, ang parable po ay isang istorya na mayroon siyang moral and spiritual meaning. Kaya, ayun po, dapat aralin po natin yung mahahalaga yung ang parable po na ginawa ng Panginoong Hesus. Okay, so purpose of parable, para matupad ang prophecy ni Prophet Isaiah, no, sa panahon natin, 2,700 years prophecy bago nangyari sa panahon natin. Hanggang ngayon, pinapakinabangan pa rin natin. Okay, why all these parables? Because of John chapter 6, verse 63, nang sabi po doon, what gives life is God's Spirit. Human power is of no use at all. The words I have spoken to you, they are spirit and they gives life. No? Ibig sabihin, yung spoken words ni Lord, mahalaga. Nasa parables siya, nakalagay, kaya hanapin po natin ang mga parables na yon. Okay? So, kapag umattend ka palagi po dito, no, ay matutunan mo po ang mga parables. No? Hindi ka na stranger sa parables kapag umattend ka po dito. Bakit? Naka 24 parables na po tayo at uulit-ulitin natin po. Okay? Para dumiin po sa isipan po natin. Okay? Nagigets po? So, ano ang meaning, lesson, and application of the parables? Ayun, matutunghayan po natin sa ating discussion. Kapag ikaw ay umalis sa bahay, no, at bigla kang bumalik, kapag ang sa loob ng bahay ay may ginagawa, magugulat po sila. Tama? Kasi pag alis mo, babantayan lang pag alis mo. Tapos kikilos na sila. Kung anong normal nilang gustong ikilos talaga, no, kapag walang nakabantay, no, ganun po. So, ang protocol po or ang SOP na tinuro po sa akin, bago ka kumilos, bago ka kumilos, 15 minutes muna nakaalis. Pag nakaalis na 15 minutes, hindi na babalik. Yun po natutunan ko. Tinuturuan ko na kayo, pero dapat walang ginagawa. No, talagang, kahit dapat, kung anong naiwanan ka, no, mas lalo ka pang take responsibility. No? Okay? So, pangalawa, kapag umalis ng bahay, tapos akala mo matagal ka pang babalik, then all of the sudden, nandiyan ka na pala, magugulat din ang mga nabalikan mo. Tama? Kasi, may gagawin na po silang kanila. Ganun sila. Okay? Yun experience, actual experience ko po ito. And lastly, no, nung ako ay nagtatrabaho sa Goldilocks po, no, kapag umalis ang manager, kailangan may lookout. May lookout po, no? Ang mga empleyado po, may lookout po yan. O yan, tama. Tama, baby, di ba? Clap your hands ka, no? No? Kapag ang manager po umalis, ang mga tao may lookout po. Kasi pagdating ng manager, ayun,
re-relax na po yun. Okay? Magtatrabaho na yun. Kunyari, nagtatrabaho, busy-busyhan. Okay? Ayun po. Yun po ang ating parable ngayon. The parable of the watchful servants. No? Yun, makakatulong po yung mga illustration na yon, no, sa ating parables ngayon. So, ang sabi dito, no, kailangan, ito po ang preparation. Kailangan, sabi niya, be ready, verse 35, kailangan be ready for whatever comes. Dress for action and with your lamp lit. Ano pong ibig sabihin nito? So, una-muna, ito topic natin, letter A, be ready for whatever comes. Ano po itong sinasabi niya na be ready whatever comes? Kailangan na sa mindset mo na. Kailangan anticipation. Inunahan mo na may mangyayari. No? Gets? So, whatever comes, ano ba yung whatever comes? Kailangan lagi kang handa kasi lalo na kapag sinusubukan ka, kaya nga God is good all the time kasi pagsubok lang lahat. Kailangan handa ka na. No? Kailangan ready ka na talagang susubukan. Hindi po pwedeng walang pagsubok. No? Hindi po lahat normal, may Diyos ka at wala. No? Susubukin ka talaga po. Believe me. Wala pong gano'n na walang pagsubok. May pagsubok talaga. No? Kasi yun po ang process talaga. Kaya dapat nakahanda ka na lagi sa mga pagsubok na darating. So, ang mindset mo, kailangan, alam mo na, ganito na. No? Kaya pagka yung alam mo na, ang relax na lang eh. Okay? So, ayun po. Prepare. Saan po ba mag-prepare? Saan po ba maghahanda? O ito, darating na ang microchips, no? Yung cashless society. Itatanim dito sa iyong kamay, no? Ang microchip, yung parang bigas kaliit, no? Na hindi ka makakabili ng pagkain kung wala ka noon. Pero, ang sabi doon, yan po ang sinasabi sa Book of Revelation, natatakan ka sa kamay at tatakan ka sa ulo. Okay? Kasi, ano yun, pakana ni Satan. Okay? Kaya hindi ka na makakabili kung wala noon. Anong paghahanda? So, kailangan maghanda ka. As much as possible, yung ang message po sa akin, may mga Christians po na makaka-survive po dito. Bakit siya makaka-survive? Kasi alam yung word ni God. Yung iba na nagugutom na, magpapatata ka na lang eh. Gutom ka na eh. Pero ang mga Christian na marunong, no? Magpapasting pa yan. Di ba? Walang pagkain, okay lang. Yan, tama yan, baby. Ang galing talaga ni baby. Kumaklap-klap na. Nakaka-motivate naman, baby. Talagang nakaka-inspire mag-preach kapag ganun ka. Binitawan talaga. Binitawan talaga yung hinahawakan na tinapay para lang magpapuri. Ayan. Grabe, no? Kahit bata gagamitin ni Lord. No? Kung wala nang magpapuri daw, sabi yung bato gagawin mananampalataya ni God. So, ayun, pinadala tayo ng baby, oh. I-interact sa akin. Amen. Palakpakan nga natin muna ang Panginoon, si Holy Spirit, no? Nandyan siya. Talagang, nakaka-bless yung ganito, eh. Okay? So, preparation sa microchip, no? Ano pa? Preparation sa persecution. No? Dadaan tayo ng persecution. Kung si Lord daw dumaan sa persecution, dadaan din tayo sa persecution. Okay? Ang maganda dito, sasamahan ka ni Lord. Amen? Ayan. And expect the unexpected. Ayan. Kailangan expect mo ang unexpected. No? Pero kapag nakarely ka kay God, no, hindi ka na talaga magugulat. Ganun po yun. Okay? So, and next, preparation saan? Preparation for the second coming of the Lord. Dapat nakahanda ka palagi. So, anong paghahanda? Letter B, dress for action. Ano tong dress for action? Pakibasa nga po, chapter 6 ng Ephesians, from 13 to 17. Pakibasa po. Ito po yung full armor of God. Kailangan dress for action. Hindi ko lang na-download eh. Yung may kalasag, may dapat, kompleto ang sandata. Sa panahon ng Panginoong Yesus, ang mga tao nangagabayo. No? Kapag nag-giyera sila, may mga kabayo, tapos may mga depensa sila sa katawan. Yun po ang picture. Sa panahon natin ngayon, wala na, grabe yung mga shield na ang kalasag, no? Yung may mga shield na. Oo, yun. Parang na siya, high-tech na. Okay? So, pero ganun pa rin. Kailangan, nakita na po, Ephesians chapter 6, verse 13 to 17. Pakibasa po.
put God's armor now. So put God's armor now. Then with that, then when the evil day comes, When the evil day comes, you will be able to resist the enemy's attack. you will be able to resist the enemy's attacks. And after fighting to the end, you will still hold your ground. Ayun, maging matatag ka. No? Nandun ka pa rin sa ground na tinitiran mo, no? Na tinatayuan mo. No? Hindi ka matitinag, baga. O sige, next. So stand ready with truth as belt. O ang iyong belt dapat, yung katotohanan na si Lord, no? Ang salita ni Lord ang katotohanan. Okay, number 2. Righteousness as your breast. Yung kalasag mo dito sa breastplate kasi kadalasan pag tinamaan ang puso mo, patay ka na kagad. So righteousness din ng Panginoon. Next. And as your shows that readiness to announce the good news of peace. Yung shoes, kailangan may pagkilos, no? Ibig sabihin ng shoes, no? Pinuput mo siya, kumikilos, pumupunta ka, nagpe-preach, nag-share, no? Hindi na sa bahay lang palagi. Ito pwede sa bahay pero may online. No, pwede ka mag-online, may mga makakausap ka po. Okay? So readiness of yung sa paghayo. Okay? So ano ihahayo mo? Yung good news ni Lord Jesus Christ. Next po. At all times carry faith as a shield. Ang faith mo po as a shield. Talagang 100%, 1,000% naniniwala ka talaga sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa iyo, whatever comes nga ang sabi dito eh. Okay? So, kailangan ang pananampalataya mo, tatagan mo. Huwag kang sumuko. No? Sabi natin, huwag kang sumuko. Huwag kang dapat sumusuko. No? Kasi kailangan matatag ang pananampalataya. Hindi nag-give up. Okay, next. For with it you will be able to put out all the burning arrows shot by the evil one. Okay? And accept salvation as a helmet. Itong helmet natin sa ulo naman ng panaming ito, no? Dapat yung salvation, natanggap na natin ng Panginoon. Ang tanong, tanggap mo na ba ang Panginoon? Pangalawang tanong, alam mo ba ang araw, ang buwan, at ang taon? No? Kasi karamihan sa mga Christian, no, na nakatanggap, hindi po alam ang araw, ang taon, no? At ang buwan, no? At sino nagpatanggap. Dapat alam mo po, no? Parang second birthday mo na kasi yung spiritual birthday. Okay, accept salvation as the helmet. No? Dapat matatag ang pagka-save mo po. No? Na may sinasandalan mo at pananaligan mo po. Okay, next po. And the word of God as a sword which the Spirit gives you. Iyon, ang ating espada po, ang Word of God. So, kung hindi ka po nagbabasa, nag-aaral, nakikinig ng salita ni God, wala ka pong espada. Okay? Espada po natin ang Word of God. Napaka-importante po. Okay? So, ano naman to? Ang next po, sa Book of Revelation chapter 7, verse 13 to 14, no, ang sabi doon, paputiin mo ang iyong damit. Ito ang unang pangalan, ang meaning ng dress for action. No, ang pakikipaglaban, kailangan handa ka. Ano ba ang mga sandata mo? Ano ba ang mga taming mo? No? So, ito yung sinasabi sa Ephesians chapter 6, verse 13 to 17. Ano naman po ang Revelation 7, 13 to 14? Ano naman po ang ma-relate natin dito sa dress for action? Kailangan naka-dress for action ka. Pakibasa po. Revelation chapter 7, verse 13 to 14. Ayun po, dapat laging ready po. Nakita na? Sino nakakita? Revelation 7, chapter 7, verse 13. Basa po. One of the elders asked me, "Who are these people dressed in white robes?" Ang vision po ni John D. Beloved, sabi niya, pakiulit mo po. One of the elders asked me, "Who are these people dressed in white robes?" Sino ba itong mga nakadamit na puti? No? Nakasama niya siguro, okay? And where do they come from? At saan sila nanggaling? Vision po ito sa langit, okay? 14, I don't know, sir. So sabi ni John D. Beloved, I don't know, sir. You do? I answered. He Oh. said to me, "These are the people who have come safely through the terrible persecution." Ayan, so ayun, sinabi niya doon, yun po doon ang nagpaputi ng damit. Pakiulit mo po pandang huli. These are the people These are the people who who come safely safely through the terrible persecution. terrible persecution. They have washed their robes
They washed their robes, yung damit, them, ha? and made them And made them white with the blood of the Lamb. white with the blood of the Lamb. So, ayun po, yung persecution, yung problems na hinaharap po natin, no, mapaputi po ang damit. Kapag batik-batik kasi, hindi po papasa sa langit. Okay, so ayun po, dress for action. Ibig sabihin, kailangan lagi kang nakasubaybay sa grace ni Lord, no? Laging sa blood ni Lord, no? Kapag ikaw ay covered ng blood ni Lord, no, ay hindi ka po matataplan. No, yun ang dress for action spiritually po. No, spiritually, hindi po physically. Ang physical minsan, iba yung paningin natin kaysa spiritual. Kailangan yung puso mo, isip mo, ang nagre-represent ng iyong puso at ang iyong damit po ay yung puso at iyong isip, no, ang kaluluwa po natin. Okay? So, yun po. And next po, letter C, with your lamps lit, no? Kailangan nakailaw po ang iyong lampara. Ito po ay, ang gospel na ito po ay katulad sa 10 virgins, no? Yung 5 virgins so, nakailaw ang lampara nila kasi may extra oil sila. Nagigets po, nasusundan? So, ito po ay, ang gospel na, ang parable na ito ay katulad ng parable doon sa 10 virgins. Pero ang 5 lang po kasi ang naghanda doon. Okay? So, ibig sabihin ng your lamps lit, yung nakailaw dapat ang yung lampara, dapat may extra oil, no? At hindi maubusan, no? And yun po ang ginawa ng 5 wise virgins, no? Na nag-prepare po sila. No? Nag-prepare saan? Nagbabasa lagi ng Bible, nagbabasa lagi ng Word of God, no? Yun po ang preparation, yung gospel po ni Lord. Laging inaaral, binabasa, pinapakinggan, at sinisikap na may i-apply. Okay? And lamps lit, dapat laging, yung sure ka lagi sa salvation mo. Hindi yung parang, alangan, pag tinanong ka, masisave ka ba kapag namatay ka dito? Parang alanganin ako eh. Ayun, pagka ganyan ang sagot mo, alanganin nga. Okay? Dapat panindigan mo. Dapat na-infuse sa'yo ni Holy Spirit na talagang kapag ka nawala ka dito, safe ka talaga. Okay? By faith. Kailangan panghawakan mo yun. Have confidence. No? Enthusiastic ka, no? May ilaw. Yung ibig sabihin nun sa fruit of the Holy, sa 12 attributes, yung enthusiastic nandun, no? Ibig sabihin ng lamps lit, umiilaw ang buhay ang Holy Spirit sa iyo. Kaya excited ka sa Panginoon. Excited po ba sa pagsaserve sa Panginoon? Amen. Amen. Kahit ilan lang? Amen. No, kahit ilang lang, masaya. Alam mo, kahit pumapalpak na nila yung mga natin kasi nagkaroon ng problema, no, sinabi ko kay Lord, pasensya na, pero Lord, kailangan namin mag-worship sa inyo eh. Alam mo, nagbuo si Lord, no? Kapag tinanggap mo yung kung anong nangyayari, no, hayaan lang natin si Lord, no? Labas sa ating pag-effort, no, hayaan natin si Lord at kailangan natin i-worship siya, ano man ang mangyari, di ba? Ang sarap ng worship kanina, nagbuo si Lord ng pagpapala, kahit ilan lang, no? Basta importante, nakikita ni Lord ang heart mo. Sabi nga, 2 or 3 gather in His name, nandiyan sa kaligitnaan natin, kapag ang puso mo ay naka-ready lagi. Okay? Para sa Panginoon. So, ayun. And, lamp lit, yung Holy Spirit, ginawan talaga. Kino-confirm talaga ni baby, oh. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Lord. Sabi natin, I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. I love you, Lord Jesus. I love you, Lord Jesus. I love you, Father. I love you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, ayun. Yung lamp lit, dapat Holy Spirit fire. Dapat ang fire ni Holy Spirit nasa atin, nararamdaman ni baby. Ayun. Hindi lang si baby, dapat naramdaman natin lahat. Amen. Oh, ayun. Lamps lit, dapat sumusunod lagi. Yung ibig sabihin ng lit, nakailaw. No? Dapat sumusunod lagi sa God's will. Bakit? Kapag patay ang ilaw mo, may kasalanan. Okay? At sabi doon sa Matthew 7, sinasabi doon, hindi ko kayo kilala. Kayong nagsipagawa ng kasalanan. So, ayun ang God's will po, sa pagsunod sa God's will, ay ang Word of God. Okay? So, how to prepare? This is the parable. No? It is like this parable that Lord Jesus illustrate. Ito yung po ang in-illustrate ni Lord. Ito na po ang topic sa parable. Yung kanina po, kinikwento lamang ni Lord. Ngayon naman, ito na po ang topic sa parable po natin. So, ang parable po ay
hinambing po ng Panginoon ito. Yung paghahanda po natin, inihambing niya ulit sa isang parable. No? Ang paghahanda, ulitin ko po, ang paghahanda na sinasabi ng Panginoon, be prepared, dress for action, and let your lamps lit, no? Ay hinihambing niya ulit sa isang talinhaga na ang talinhagang ito ay watchful servant. Sabi natin, watchful servant. Watchful servant. O mapagbantay na alipin. Alam niyo po, kaninang umaga, habang naglilinis po ako, natinig po ako ng tamtax. Isa sa mga tamtax po na lumigaw, yun kaya sinasabi ko po, kapag may lumagatik, hanapin na kagad. No? I pray in Lord Jesus name na hindi ginawa ko na po, no? Dito na, apakan ko po. Kasi nung inalis ko po ito, nung inalis ko po dito, hindi na po ako nakatingin. Kasi ina-expect ko po na wala. Tama? So, ganun din ang lesson natin ngayon sa ating kapag ina-expect mo na